Bukas na po ang ekonomiya matapos ang pandemya, pero ang mga Pilipino tila ayaw pa rin daw buksan ng tuluyan ang mga pitaka at bulsa. Balitang hatid ni EJ Gomez. Si Hana aminadong may pagkagastador. Travel dito, travel doon. Noon yon, iba na raw sa ngayon. Pero pagdating sa mga bilihin, sobrang mahal na. Magkano na lang pag nag-grocery ka, talagang ubos pera mo. As a single mom po, nagpapaaral pa ako ng anak, may bills and rent pa. Katunayan, ang kita niya sa pagiging online teacher, kailangan dagdagan ng kita sa ibang racket para sumapat sa panggastos. Kaya nagdadagdag ako sa live selling, sa mga benta-benta. So, minsan kumikita ako a month ng 5,000 or 3,000. Pero kailangan pa rin niyang tipirin, kaya ekis na muna sa budget ang mga dati niyang luho. Dati, pack na pack yung mga eyelash. Magkakape ka, magmi-milk tea. Pag gusto mo, magki-craving ka, wala na. Timpla na lang, 3-in-1 na lang sa bahay. Isa lang si Hana sa maraming Pilipino na nag-a-adjust ng mga napagagastosan at sumasalamin sa report ng Moody's Analytics na may epekto ang inflation sa pagbawi sana sa epekto naman noon ng pandemya sa Asia Pacific. Bukas naman na ang ekonomiya, di ba? Mula sa mga malls, pati transportasyon, wala ng mga restrictions. Pero ayon sa Moody's, wala pa ring big shift o pagbabalik sa dating sigla ng paggastos ng mga Pilipino. Sa katunayan, Pilipinas daw ang isa sa mga bansa sa Asia na hindi pa bumabalik sa pre-pandemic level ang paggastos ng mga tao sa mga serbisyo. Ayon sa isang ekonomista, posibleng isa sa mga nakabawas sa paggastos ng mga Pilipino ang work-from-home setup ng marami kahit wala ng pandemya. Nabawasan yung mga taong lumalabas in a given day. Yung mga namamasahe, nagbabayad sa mga pamasahe, iba-ibang mga mode of transport, no? Ano yan, di ba? Bus, jeep, train, and tricycle, etc. Mga motor, yung mga TVNS, taxi. So, nabawasan yun, no? Tapos, ano rin, yung siyempre, pag nasa labas sila, kakain sila sa labas, mamimili sila. At yung iba pang gastusin, no? Yun ang nakabawas din. Pero may pag-asa sa turismo dahil ang dating ng mga dayuhang turista inaasahang babalik sa pre-pandemic level. Hindi pa talaga tayo balik na balik doon sa pre-pandemic. Pero lumalapit na, yun yung importante. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May ano nga lang yun, Chef. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.